So ito mga kababayan, no, meron tayong update kay Kibuloy. Okay. So alam niyo mga kababayan, itong paghuli pala kay Kibuloy, mabagal. Ewan ko lang ha, nabagalan ba kayo? Kasi ako nabagalan ako eh. Kasi lumabas po yung arrest warrant nga po ni Kibuloy noong Lunes, last week. So 1 week na, hindi pa rin po nahuhuli. At ngayon, syempre, ni-research po natin yung background nga po nung tao na uhuhuli kay Kibuloy. Eh mukhang sabit. Mukhang sabit. Sana hindi totoo. Sana hindi totoo, pero pag-usapan natin yan. No? Sige, okay. So, ito na. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tulad nga po ng sinabi ko nga po kanina, na 1 linggo na nga po ang nakalipas na nilabas nga po yung arrest warrant ni Kibuloy dyan nga po sa Senado. Pero 1 week na po ang nakalipas, hindi pa rin po siya nauhuli. At ang nakakalungkot kasi dito mga kababayan, ito, balita to kanina. Ang sabi dito kanina, Davao Police clueless on Kibuloy's whereabouts. Ngayon, clueless na ngayon. Samantala, nung nakaraang linggo, andun lang siya sa Coliseum. Kausap si Banat Bay. Kausap si Dada. Kausap si Oli. At saka yung yung Kokoy ba yun, yung tanga? Andun sila, di ba? Andun lang si Kibuloy sa Davao. Not unless na pinatakas ninyo. So sabi dito, no? Hindi daw po nila alam kung nasaan si Kibuloy. Sabi ng Davao Police. Tayo diyan. So ngayon, sabi dito, no? DCPO spokesperson, Police Captain Hazel Tuason said, they are still waiting for the copy. Ito na naman tayo eh. Ayan na tayo eh. They're still waiting for the copy of the arrest order from the Senate as well as the coordination from Senate Sergeant at Arms on act on this matter. Mga kababayan, 1 linggo na po ang nakalipas, hindi pa rin daw po natatanggap ng Davao Police yung arrest warrant galing nga daw po sa Senado. Ano yun? 1 linggo na. Pwede namang i-email yan, pwede namang i-post, di ba? Pwede namang i-Viber. Bakit hindi pa nakakakuha ng copy yung Davao City Police? Not unless, 2 lang yan. Hindi pa binibigay, hindi pinapasa po ng Sergeant at Arms ng Senado or natanggap na po ng Davao pero binabaliwala nila. 2 lang yon. Alin sa 2 yon? Yan ang sinasabi ko eh. Paratakasin nyo pa to eh. So ito, sabi pa dito. Tuason earlier said the Senate Sergeant at Arms should coordinate with local police to avoid possible disorder during the serving of the arrest order as Kibuloy has many supporters. So ito mga kababayan, no? Ito. Actually kasi mga kababayan, yung paghuli po kasi kay Kibuloy, ganito yan. Ibibigay po yung arrest warrant sa Senate Sergeant at Arms. At ang manguhuli po dito is yung Senate Sergeant at Arms mismo. Siya manguhuli. Ang gagawin lang po dito ng police at ng PNP, i-assist lang po yung Senate Sergeant at Arms. So, pwede naman na merong dalang sariling police o sundalo yung Senate Sergeant at Arms, pwedeng ganon. Or pwedeng wala pa siyang ginagawa. Pero ang punto ngayon dito mga kababayan, 1 linggo na eh. Wala man tayong update. Ewan natin, baka nga naman siguro nagtatago. Baka sino-surveillance para smooth yung pagbibigay nga po ng arrest warrant. Ibigay natin yung ganon. Ibigay natin yung benefit of the doubt na posibleng ganon. Na under process pa. Di ba? Posibleng ganon. Kasi yan eh. Law enforcement operation yan eh. So, minsan dapat discreet. Di ba? Pero nga mga kababayan kasi, ang alam ko po talagang SOP dito, di ba dapat ewan ko lang, no? Dapat talaga, may kasama talagang police o sundalo yung Senate Sergeant at Arms. Di ba? And then ngayon mga kababayan, actually kasi mga kababayan, no, don't get me wrong, no? Alam naman po natin na ang police po kasi sa LGU, hawak po ng mayor. So posible po kasi maimpluwensyahan
yung pulis nga po sa LGU, di ba? At pwedeng mautusan ng mayor. So, alam din po yan. Alam naman po natin yan. Tayo nga alam natin eh. Yung ano pa kaya, yung Senate Sergeant at Arms pa kaya, di ba? Wow. So, continue lang natin to. Ano sabi pa dito? Okay. Okay. Spokesperson, Police Major Catherine Dela Rey also said that they are ready to implement the arrest order. Okay. So, sabi naman ni Baste, Davao City Mayor Baste Duterte on Friday did not give a comment about the arrest order against Kibuloy. I do not want to comment because that is a national matter and we are talking about something else here, sabi niya. Kita niyo palusot na naman ni Baste, no? National matter nga ito. Baste talaga nagtatanga-tangahan ka na naman eh. Ayan na naman eh, nagtatanga-tangahan na naman si Baste eh. Oh. So ang sabi ni Baste, ito po ay national order. Di ba? Oo nga, national issues nga yan. Pero parte ka doon. Parte ka doon kasi nga kaalyado ninyo si Kibuloy at mangyayari po yung arestuan sa Davao City. So parte ka doon. Pero mga kababayan, ito yung medyo malupit dito. Tingnan nyo to ha. So ngayon, ni-research po natin kung sino ba tong Sergeant at Arms nga po ng Senate. So ang pangalan niya po ay Lieutenant General Roberto Ancan. So siya po ay retired na. Okay. Pero ganun talaga yun. Pwede naman yun eh. Kahit na-retirado ka, pwede ka namang magsilbi sa gobyerno. Pwede naman yun. Pero nung medyo hinalungkot ko nga po itong pangalan na to, ito nakita ko. Yan. Okay. So, 2 years ago, bali 2022, di ba? Retired Lieutenant General Roberto Ancan elected as Senate Sergeant at Arms. So, kaka-elect lang pala sa kanya nung 2 years ago, 2022. At syempre, ang nag-nominate sa kanya si Bato. Oh. Senator Ronald De La Rosa nominated Ancan for the post. According to Senate President Juan Miguel Zubiri, Ancan is the highest ranking retired military officer to serve as Senate Sergeant at Arms. So, ayan na. Oh. Pupolitikahin na natin to. Pupolitikahin na natin to ngayon. Sabi dito, no, we need someone who is brave. It is my honor to nominate for the position of Senate Sergeant at Arms one of the bravest men I have ever had the privilege of knowing and working with, added De La Rosa, former chief of the Philippine National Police. Yon. So ngayon, ang manghuhuli pala kay Kibuloy ay nominated pala ni Bato De La Rosa. 'Di ba? Ko ba? Hindi lang yan, meron pa. At mga kababayan, nung medyo nalungkat din po natin to, 2019, PRRD promotes Ancan 2-star rank. So, ang nag-promote din po kay Ancan bilang isang general, si Duterte din. Ayan, no? Oh. President Rodrigo Duterte has promoted Brigadier General Roberto Ancan, the Army 1st Infantry Division Commander, to the highest star rank. President Duterte donned the rank of Major General to Ancan after the Chief Executive led the commemoration Wednesday of the 121st Independence Day at the headquarters of the Army 6th Infantry Battalion in Malabang Town, Lanao del Sur. So mga kababayan, ito na mga kababayan, pinupolitika ko na po. So siya po ay nominated ni Bato at siya rin po ay na-promote din po ni Digong. So ngayon mga kababayan kasi, alam naman po natin na merong binabanggit si Digong dati. Meron pong binabanggit dati si Digong last year na hawak daw po ni Digong. Sabi niya yan, di ba? Alam ko na aware kayo doon at alam niyo yon na ang isa po sa mga taga-suporta po ni Digong ay yung mga retired military. Di ba sinabi niya yun, di ba? Na siya daw po ay nakipag-usap sa mga retired military. Especially po dun po sa mga tao na retirado na merong utang na loob sa kanya.
Kasi nga po na-content na po natin itong mga kababayan na almost 100 po na retired military ang nabigyan po ng posisyon ni Digong nung siya po yung presidente. At yung mga tao po na yan po ay tumatanaw po ng utang na loob kay Digong. Kaya nga nakikipag-meeting kay Digong yung mga yan eh. Kasi para sa kanila, may utang na loob sila kay Digong. So, posible na, ano ba, kasama ba si Ancan dito? Tatanong lang ako ha. Kasi dalawa lang po kasi mga kababayan yan eh. Kasi 1 week na eh. Medyo matagal na po talaga. Especially na well-known naman po si Kibuloy kung saan naman po talaga siya naroroon. 'Di ba? So ngayon mga kababayan kasi, dalawa lang kasi 'yan. Talagang meron pa talagang tactics itong Senate Sergeant at Arms. Meron siyang mga tactics na hindi pwedeng ilahad sa mga tao or talagang mabagal lang po talaga siya. So, ngayon, ang tanong ngayon natin dito, kailan mahuli si Kibuloy? Nag-aabang po yung taong bayan. Ayun lang po yun. Ngayon, syempre medyo natagalan tayo, 1 week na. So, inalungkat natin kung ano ba yung history nga po ni Sergeant at Arms po ng Senate. So, ayun pala. Nominated nga po pala siya ni Bato at na-promote nga po siya ni Digong. So, ano ba? Napolitika na naman ba to? Kasi mga kababayan, ang mangyayari kasi dito, ang mga Pilipino po kasi, meron po kasing short attention span pagdating po sa politika. Ganun tayo mga Pilipino eh. Issue ngayon, mainit. Kapag natapalan na naman ng bago, makakalimutan na yung isang issue na yan. So kapag mas lalo na po kasing tumatagal po yung issue na yan, regarding po kay Kibuloy, nakakalimutan po ng mga tao yan. Lumalamig po yung issue. So ang punto ngayon natin dito, sana habang mainit pa po yung issue at ngayon po wala naman masyadong ginagawa kasi nga po Holy Week, sana po ma-execute na nga po yung pagpapahuli po kay Kibuloy. Ayun lang naman po 'yon. 'Di ba? So 'yun mga kababayan, no. So thank you po mga ka-Streetwise, no. So yan po sa 1,800 po na nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na 'to. At yan po sa Team Replays. Okay. Ano masasabi niyo nga po dito sa medyo mabagal na paghuli nga po or pag-aresto nga po kay Kibuloy? Sa tingin niyo ba meron bang kinalaman dito yung utang na loob na ito po ay laganap na po talaga sa Philippine politics? Or ito ba ay isang delayed tactics na naman para makalimutan po yung issue po ni Kibuloy? Yun. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, no? So, oo nga, no? Baka siguro si Kibuloy, ngayong Holy Week, baka magpapako sa krus para mapatawad ng tao. So, yan, no? At yun pala, magandang question to, no? Sa tingin nyo ba, si Kibuloy ba mahuhuli? Yan po sa Team Replays. Sa tingin nyo ba mahuli ba si Kibuloy? Yan. So, comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. So, maraming salamat po sa inyo lahat. At kita na lang po ulit tayo sa susunod po na video. So, thank you po. Maraming salamat. Thank you po. Thank you po. So, thank you mga kababayan. No? Tatakas na yan. Kaya sabi ni Papa Cho. So, hindi. Di ba? Bakit naman? Ang harsh nyo naman. Wala kayong tiwala na mahuli si Kibuloy. Ano ba yan? Baka hindi mahuli kasi yun, 'di ba? Ayun nga 'di ba? Ayun sinasabi ko eh. Ang dami no, talagang hindi talaga no, maraming nagsasabing hindi. Talaga? Hindi, ako medyo ano pa ako eh. Medyo ako eh. Medyo meron akong faith eh na mahuli si Kibuloy eh. Kasi nga si Arnie Tevez nga nahuli eh. 'Di ba? Si Kibuloy pa kaya. Yun nga lang kasi, ang nangyari kasi kay Arnie Tevez, hindi naman nauwi. Andun po yung NBI sa Timor-Leste, nung dadamputin na nga nila si Arnie Tevez, hindi naman binigay ng Timor-Leste. Kasi nga daw po, due to documentations at saka technicalities. Yon. Kakalimutan na yan. No? Grabe naman, masasaktan ako niyan. Sa bagay, di ba? Kung hindi man mahuli si Kibuloy, edi tuloy lang po yung ligaya ng mga Palmolive girls. Sayang, kung nahuli pa naman si Kibuloy, ampunin ko pa naman yung isa sa Palmolive girls, sayang. Pero ito sa DOJ okay yan. Mukhang sa DOJ po kasi talaga, mukhang dyan po talaga siya masisibak. Kasi nga po, non-bailable po yung kaso ni Kibuloy po sa RTC. Di ba? So, thank you po mga kababayan. No? Kita na lang ulit tayo sa susunod po na video. So, hindi ko pa po talaga alam kung magpapahinga po ako itong
Thursday tsaka Friday, tinan po natin. Yun. Kasi wala naman kasing balita nun eh. Thursday tsaka Friday. Mukhang wala namang balita masyado nun. So, yun po, magpahinga po tayo or kaya magnilay-nilay, magdasal po tayo.